Magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong kababayan, lalo na sa ating mga senior citizens na patuloy na nagpapakita ng malasakit sa kanilang pamilya at araw-araw ay naghahanap ng paraan upang mas gumaan at mas maging maayos ang pamumuhay. Alam ko po na marami sa inyo ang matiyagang naghihintay ng magandang balita pagdating sa pensyon at ngayong araw na ito ay narito ako upang ibahagi ang isang napakahalaga at napapanahong impormasyon na maaaring magkaroon ng malaking epekto sa inyong buhay. Isipin niyo po ito ng mabuti. Mayroon ng kumpirmadong update tungkol sa universal pension na ngayon ay umaabot na sa halagang 6,000 at 200 bawat buwan para sa ating mga senior citizens at ito ay epektibo na sa kasalukuyan. Hindi po ito chismis, hindi rin ito haka-haka o balitang narinig lang kung saan-saan. Isa po itong tunay at opisyal na benepisyong inihanda ng gobyerno para sa inyo. Subalit sa kabila nito, ang masakit na katotohanan ay marami pa ring mga lolo at lola ang hindi alam kung paano magsisimula, saan pupunta, ano-ano ang mga dokumentong kailangang ihanda, at ano ang tamang proseso ng pag-a-apply. Dahil sa kakulangan ng tamang impormasyon, marami ang hindi nakakakuha ng benepisyong ito, kahit karapat-dapat naman sila. Ang ilan ay nalilito, ang iba naman ay nagiging biktima pa ng mga mapagsamantala at mapanlinlang na tao. Kaya naman ang video na ito ay espesyal na inihanda para sa inyo upang malinaw at simple kong maipaliwanag ang lahat ng dapat ninyong malaman at gawin. Layunin kong tulungan kayo na maintindihan ang buong proseso, ang mga kailangang ihanda, at kung paano ninyo maiiwasan ang abala, problema, at stress. Gusto ko pong magkaroon kayo ng kapanatagan ng loob na alam ninyong kayo ay protektado, na alam ninyo ang inyong mga karapatan, at alam ninyo kung saan kayo dapat pumunta upang makuha ang benepisyong para sa inyo. Kaya makinig po kayo ng mabuti at kung kinakailangan ay maghanda ng papel at panulat. Samahan niyo ako hanggang sa dulo ng video na ito upang masigurong wala kayong mamimiss na mahalagang detalye at hindi kayo magsisisi sa bandang huli. Ang universal pensyon na 6,200 ay isang napakalaking tulong, lalo na sa panahong patuloy na tumataas ang presyo ng mga bilihin. Tumataas ang singil sa kuryente, pati na rin sa tubig, at halos lahat ng ating pangunahing pangangailangan ay mas mahal na ngayon kumpara noon. Para sa maraming senior citizens, ang pensyon na ito ay hindi lamang dagdag na pera sa buwanang budget. Isa itong lifeline na tumutulong sa pagbili ng gamot, pagkain, pambayad sa bahay, at iba pang pang-araw-araw na gastusin. Gayunpaman, nakakalungkot isipin na hanggang ngayon ay marami pa ring senior citizens ang hindi nakakatanggap ng benepisyong ito dahil hindi nila alam kung saan at paano magsisimula. Kaya narito ang video na ito upang gabayan kayo mula umpisa hanggang dulo, hakbang-hakbang sa paraang madaling maintindihan. Unang-una, mahalagang malaman natin kung sino-sino ang kwalipikado o karapat-dapat na makatanggap ng universal pension na ito. Ayon sa umiiral na patakaran, lahat ng Pilipinong senior citizen na may edad 60 taong gulang pataas ay may karapatan na makatanggap ng benepisyong ito. Walang diskriminasyon at walang pinipili. Basta kayo ay Pilipino at umabot na sa itinakdang edad, kayo ay saklaw ng programa. Hindi na kinakailangan na kayo ay dating empleyado ng gobyerno at hindi rin mahalaga kung kayo ay may kontribusyon o wala sa SSS, GSIS o ibang pension fund. Ito ay isang universal na programa, ibig sabihin ay para ito sa lahat ng senior citizens. Gayunpaman, kailangan pa rin ninyong maghanda ng mga dokumento upang mapatunayan na kayo ay kwalipikado at upang maiwasan ang anumang aberya sa proseso. Ang una at pinakamahalagang dokumento na kailangan ninyo ay isang valid identification card na nagpapatunay na kayo ay senior citizen. Maaaring ito ay ang Senior Citizen ID na ibinibigay ng inyong local government unit o barangay. Kung sakaling wala pa kayong Senior Citizen ID, huwag po kayong mag-alala dahil maaari kayong magtungo sa inyong barangay hall upang mag-apply. Ang proseso ay hindi naman komplikado, ngunit kailangan ninyong magdala ng mga supporting documents tulad ng birth certificate o baptismal certificate upang mapatunayan ang inyong edad, pati na rin ng iba pang valid ID gaya ng postal ID, voter's ID o anumang government-issued ID na meron kayo. Kapag nakuha na ninyo ang inyong senior citizen ID, ito na ang magsisilbing pangunahing susi para makapag-apply kayo sa universal pension. Bukod dito, kinakailangan din ninyong maghanda ng inyong pinakabagong barangay clearance o certificate of residency upang patunayan na kayo ay naninirahan sa lugar na inyong idineklara.
Ang dokumentong ito ay maaari rin ninyong kunin sa barangay hall at karaniwan ay may maliit lamang na bayad, humigit kumulang 20 hanggang 50 piso, depende sa inyong lugar. Mahalaga ring maghanda kayo ng photocopy ng lahat ng inyong mga dokumento dahil kadalasan ay hinihingi ng mga opisina ang mga kopya bukod pa sa mga orihinal. Kaya maglaan po kayo ng kaunting halaga para sa photocopying upang hindi na kayo pabalik-balik. Ngayon naman, pag-usapan natin kung saan kayo dapat pumunta upang mag-apply. Ang universal pension ay hindi automatikong ibinibigay kahit kayo ay senior citizen na. Kailangan pa rin ninyong mag-apply at sundin ang itinakdang proseso. Ang pangunahing ahensyang nangangasiwa sa programang ito ay ang Department of Social Welfare and Development or DSWD. Dahil dito, kailangan ninyong pumunta sa pinakamalapit na tanggapan ng DSWD sa inyong lugar. Maaari rin kayong magtanong sa inyong barangay kung mayroong designated area o satellite office kung saan maaaring mag-sumite ng aplikasyon. Sa maraming lugar, may mga outreach program kung saan ang DSWD ay pumupunta mismo sa barangay upang tumanggap ng mga aplikasyon na mas maginhawa, lalo na para sa mga senior citizens na hirap ng maglakad o bumiyahe. Kapag nakarating na kayo sa DSWD office or sa itinalagang lugar, humingi po kayo ng application form para sa Social Pension Program dahil ito ang opisyal na tawag sa Universal Pension na 6,200. Punan ninyo ang form ng maingat at tiyaking tama ang lahat ng impormasyong ilalagay. Lagyan ito ng inyong pirma at isumite kasama ang lahat ng dokumentong nabanggit. Huwag po kayong mahiyang magtanong sa mga staff kung may bahagi ng form na hindi ninyo maintindihan dahil tungkulin nila ang tulungan kayo. Matapos ninyong maisumite ang inyong aplikasyon, magsasagawa ang DSWD ng validation process. Ibig sabihin, susuriin nila kung totoo at tama ang mga impormasyong inyong ibinigay, kung kayo ay tunay na kwalipikado, at kung wala kayong natatanggap na ibang pensyon mula sa gobyerno gaya ng GSIS or SSS. Kung sakaling kayo ay may natatanggap na pensyon mula sa ibang ahensya, maaaring hindi kayo maging kwalipikado sa universal pension. Kaya napakahalaga na maging tapat at totoo sa inyong aplikasyon upang maiwasan ang anumang problema sa hinaharap. Ang validation process ay maaaring tumagal ng ilang linggo o kahit ilang buwan, depende sa dami ng aplikante sa inyong lugar. Kaya kinakailangan ang pasensya at pag-unawa. Kapag naaprubahan na ang inyong aplikasyon, makakatanggap kayo ng abiso mula sa DSWD at doon na magsisimula ang pagtanggap ninyo ng inyong buwanang pensyon na 6,200. Karaniwan, ang pensyon ay ibinibigay kada 2 buwan, kaya ang kabuuang halagang matatanggap ninyo sa bawat payout period ay aabot sa 12,400. Ang paraan ng pagbabayad ay maaaring mag-iba-iba, depende sa lokasyon at sa sistema ng DSWD sa inyong lugar. Maaari itong ibigay sa pamamagitan ng cash payout sa isang designated payout center o sa barangay hall. Maaari rin itong ideposito diretso sa inyong bank account kung kayo ay may savings account. Mas mainam po kung may sarili kayong bank account dahil mas ligtas at mas maginhawa ang pagtanggap ng inyong pensyon. Kung wala pa kayong bank account, maaari kayong magtungo sa mga bangko tulad ng Land Bank, DBP, o iba pang rural banks upang magbukas ng basic savings account na may mababang maintaining balance. Ang pagbubukas ng bank account ay hindi naman komplikado at makakatulong ito upang mas maging secure ang inyong pera at hindi na kayo magdadala ng malaking halaga. Ngunit kung talagang nahihirapan kayo sa pagpunta sa bangko o sa pagbubukas ng account, maaari pa rin ang cash payout. Basta't maging maingat lamang sa pagdadala ng pera at huwag ipagsabi sa iba upang maiwasan ang panganib. Mahalaga rin na talakayin ang mga karaniwang problema at pagkakamaling ginagawa ng maraming senior citizens sa pag-a-apply. Una, marami ang nahihirapan dahil kulang o hindi kumpleto ang kanilang mga dokumento. Kaya bago kayo pumunta sa DSWD o barangay, tiyaking kumpleto na ang lahat ng kinakailangan. Pangalawa, may mga senior citizens na nabibiktima ng mga taong nag-aalok ng tulong kapalit ng bayad. Tandaan po ninyo na ang pag-a-apply sa universal pension ay libre at walang anumang processing fee. Kung may humingi ng pera kapalit ng tulong, huwag kayong maniwala at i-report agad ito sa barangay o sa DSWD. Pangatlo, may mga senior citizens na nahihiyang magtanong o mag-follow up, kaya hindi nila alam ang estado ng kanilang aplikasyon. Huwag po kayong mahiya dahil karapatan ninyong malaman
ang kalagayan ng inyong aplikasyon. Bukod sa proseso, mahalaga ring maunawaan ang inyong mga responsibilidad bilang benepisyaryo. Kapag kayo ay tumatanggap na ng pensyon, kinakailangan ninyong dumalo sa mga itinakdang validation or recertification na isinasagawa ng DSWD upang matiyak na kayo ay buhay pa, kwalipikado pa rin, at walang pagbabago sa inyong kalagayan. Karaniwan itong ginagawa taon-taon o kada 2 taon. Kung hindi kayo makadalo, maaaring masuspend o makansela ang inyong pensyon, kaya siguraduhing sundin ang mga abiso. Kung may pagbabago sa inyong tirahan o contact details, ipaalam agad ito sa DSWD. Para naman sa mga senior citizens na may kapansanan, bedridden, o hindi kayang pumunta sa DSWD or payout center, maaari kayong magtalaga ng representative upang tumanggap ng pensyon para sa inyo. Maaari itong anak, apo, kamag-anak, o pinagkakatiwalaang kaibigan. Kailangan lamang ng authorization letter or special power of attorney na pirmado ninyo at may 2 saksi, pati na rin ng valid ID ng representative. Ang prosesong ito ay ginawa upang masiguro na kayo ay protektado at hindi maaabuso. Ang universal pension na 6,000 at 200 ay tunay na isang malaking biyaya para sa ating mga senior citizens, lalo na sa mga walang ibang pinagkukunan ng kita. Isa itong patunay na kinikilala ng gobyerno ang inyong mga kontribusyon sa lipunan. Ngunit ang tulong na ito ay hindi makakarating sa inyo kung hindi kayo kikilos. Kaya huwag ninyong palampasin ang pagkakataong ito. Ihanda ang inyong mga dokumento, pumunta sa DSWD o barangay, at alamin ang tamang proseso sa inyong lugar. Sa pagtatapos ng video na ito, hinihikayat ko po kayong ibahagi ang impormasyong ito sa inyong mga kaibigan, kapitbahay, at kamag-anak na senior citizens din. Maaring kayo ang maging daan upang sila ay makatanggap din ng benepisyo. Kung mayroon po kayong mga tanong o nais ibahagi ang inyong karanasan, mag-iwan lamang ng komento at susubukan kong sagutin ang mga ito batay sa aking kaalaman. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Sana ay nakatulong ang video na ito upang mas maunawaan ninyo ang proseso at maging handa kayo sa pag-a-apply. Ingat po palagi at naway patuloy kayong pagpalain.